Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. At sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong-bagong sasakyan ng BYD, ang BYD Seal. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang BYD Seal ay isang full electric vehicle. May combined power ito na 529 PS at may combined torque naman na 670 Nm. May driving range ito na 580 km at ang battery type ay BYD Blade battery. Ang battery capacity nito ay 82.6 kWh. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Naghahanap ba kayo ng sasakyan na gusto niyo sobrang komportable pero ang performance parang pang sports car pati driving dynamics pero gusto niyo yung matipid pa rin? Diba? Napakahirap naman mag-isip ng ganyan sasakyan. Pero hindi ko na kayo pahihirapan pa. Ito na sa likod ko. BYD Seal. Bago tayo sa performance, tingnan nyo muna yung itsura. Parang sports car talaga, diba? Ang pinagkaiba lang nito, 4 doors to. LED projectors yung headlights, naka-LED rin yung mga DRLs. May blacked out chin pa nga sa ilalim. Sa sides naman, sexy. Kasi tingnan nyo yung forma, yung hood, yung kurba niya, papunta dun sa bubong, papunta dito sa likod. Ganda! Ang mga kakaiba dito, yung door handles niya. Kasi unlike sa iba na yung tumutwist tas lumalabas, ito yung buong door handle lumalabas. Sa ilalim din, meron siyang black na side skirt na hindi siya yung basta-basta na side skirt na diretso lang eh. Medyo mas makapal dun sa unahan tas numipis dun sa likod. Sa fender, meron din siyang blacked out na emblem doon. Ang nakalagay, BYD design. Ang size ng gulong, 235/45 R19. Two-tone din ang rims nito. Ang design kakaiba, pero ang mas kakaiba dito, no, yung regular kasi na preno sa unahan, ventilated na discs. Sa likod, solid discs. Pero dito, ang unahan niya, ventilated, cross-drilled sa unahan. Tapos yung nasa likod naman, ventilated discs. Sa likod naman, magkadugtong yung taillights, no? Tuloy-tuloy siya papunta dun sa kabilang side. Meron din tong piano black na diffuser, ang gandang tignan. Tapos meron ding mga fake na air vents sa gilid. Pero alam mo yun, maganda namang design eh. Meron ding reverse camera at saka parking sensors. Pasadong-pasado sa akin sa labas yung sasakyan kasi napaka-sosyal, pero sporty, tsaka magagamit mo talaga kasi nga 4-door, tapos merong trunk. Pero performance car level. Pero mamaya na tayo dyan sa driving. Pagpasok mo dito, no, yung upuan nito, aatras muna siya. Tapos pag sakay mo, tapos sarado mo ng pinto, pupunta na siya dun sa last na setting ng upuan. Yung layo niya, yung taas niya, ibabalik niya dun. Kaya sobrang, alam mo yun, pagpasok mo pa lang, no, parang may nag-ano na sa'yo, no, may nag-atras na sa'yo ng upuan, pinaupo ka, tapos ngayon binalik. O, diba? Parang VIP treatment. VIP treatment din yung interior mismo, yung dashboard pa lang. Usual na kasi ngayon yung may mga leather, yung mga iba-ibang kulay ng stitching. So dito, meron yung gray, tsaka merong blue. Pero ang kakaiba dito, no, meron pang mga suede materials dito sa dashboard hanggang do sa sidings nga, umabot siya. Tapos meron pa ditong mga dark gray na plastics na meron din siyang texture na iba-iba. So merong mga linya-linya, tapos merong mga butas-butas. Tapos alam mo yun, yung may arte pa yung papunta niya dun sa aircon. Kaya ang ganda-ganda sa mata. Pero alam nyo kung anong mas masarap sa mata? Ito, 15.6 inches na rotating screen. So umiikot to, pwedeng nakatayo, pwedeng nakahiga. So sa ngayon, nakahiga muna siya kasi mas sanay yung mata ko sa ganyang orientation eh, yung wide screen. So yung mga controls nito, nandito naman lahat. So controls ng aircon, controls ng Bluetooth function, radyo, lahat yan naandyan. Pero meron pa tong mga physical buttons. Yun yung kinaganda eh, no? Meron doon, tapos meron pa tong voice control. So ipakita nga muna natin yung voice control. Hi BYD, adjust the volume of the radio up. Okay, set the media volume to 5. Hi BYD, turn off radio. Oh, yun na. Hi BYD, open windows. Hi BYD, close windows.
So yun o, meron na nga tayong touchscreen controls, meron tayong voice controls, meron pang mga physical controls na nandito sa center console. So ang shifter kasi nandito, no, parang medyo crystal siya, merong reverse, neutral, drive. Tapos yung sa baba, no, nandito na rin yung start stop button. So 'di ba, mas ergonomic nga kasi pag pindot mo dito, tapos hawak ka na kaagad sa drive, mapapaandar mo na yung sasakyan. Tapos sa paligid niya, no, yun yung sinasabi kong controls, no, may controls dito ng aircon, may controls din dito ng radyo, yung pag on off at saka yung volume. So, 'di ba? Sobrang convenient kasi parang gusto mo ito lang or gusto mo doon or gusto mo salita ka, 'di ba? Daming options. Maliban doon, may mga ibang pindutan pa dito kagaya ng drive mode. So, hindi ka na rin magkakalikot diyan, no? I-twist mo na lang 'to, lalabas na diyan. Meron ditong eco, normal, sport. Meron ding ibang controls kagaya ng mga parking sensor. Tapos may isang pindutan pa dito, no? Yun na yung handbrake mo, automatic na siya. So, pag nilagay mo siya sa park, ayan, naka-automatic na siya. Meron din ditong auto hold function, pindutan para sa parking sensors, at saka in case lang na winter mode, yun, pwede rin. All-wheel drive tong sasakyan na to. So, ibig sabihin, 4 na gulong yung kumakaamot para umandar siya. Ang ibig sabihin lang din nun, mas mabilis tong mag-accelerate, pero mamaya na natin susubukan yun. Dalawa rin yung wireless charging dito. Meron ding 2 cup holders. Ang center armrest, leather wrapped, at sobrang luwag dun sa loob. Tsaka yung susi mo, kasi pwede to, yung NFC card. So, ilalagay mo lang siya dito sa ibabaw. Tapos, yun na. Hindi mo na kailangan susi. Ito na lang. Galing, no? Ang mga upuan din, bucket seats, pero hindi siya matigas. Sobrang komportable niya, pero parang nakayakap lang sa'yo. Parang may nakayakap sa'yong unan. Ganun yung feeling. Sa mga sidings, makikita mo dyan, no, banda dito kasi merong tweeter sa side ng bukasan ng pinto, Dyna Audio nakalagay. 12 speaker system lang naman yan. Sa ilalim ng center console, meron din basement. So, meron pa dong Type-C na USB, merong Type-A na USB, tsaka meron din power supply. So, ang dami mo lalagyan dito, maliban pa dun sa regular na glove box. Ang sarap din dito sa likod. Sobrang komportable pa rin ang upuan, maluwag yung space. Ang headroom ko, mga 5 daliri, ang space ko sa tuhod, mga 1 fist. Yung mga sidings kasi, no, same treatment sa unahan. So, leather yung ibabaw, may suede materials dito sa bandang gitna, merong ambient lighting kagaya doon sa unahan, meron pa ditong center armrest na merong 2 cup holders, meron kang 2 aircon vents, meron ding Type-A tsaka Type-C na USB tsaka open compartment para pag mag-charge siya, doon mo lang ilalagay. Merong seat back pockets na meron pang compartment. So, pwedeng lagyan mo ng bote yung isa, tas yung isa pwedeng cellphone, tas sa ilalim yung mga papeles, ganyan. Kakaiba nga rin pala yung ilaw nito sa ibabaw kasi parang bilog lang siya, tas touch sensitive. Meron ding mga hawakan. Ang sabitan niya nandito sa B-pillar. Tignan naman natin yung trunk. Automatic ding nagbubukas yung trunk. Ang opening, medyo maliit. Pero pag tinignan mo naman sa loob, maluwag naman. Ito, andyan nga yung box ng wall charger. Sa ilalim, meron tong space pa. Tapos sa pinakailalim, nandun yung tar sealant at saka compressor. Nasa passenger side din pala nandun yung subwoofer. Tapos sa left side, meron siyang net na pwede mo lalagyan ng gamit. Bago tayo magtuloy mag-drive, no? Ang manibela nga pala nito, leather wrap, meron tong adaptive cruise control sa left side at meron namang controls para sa infotainment system sa right side. Maliban pa yun dun sa voice at physical buttons, ha? Okay, let's go. Ngayon naka-standard mode lang ako, tapos ikot muna tayong konti lang, bahagya. Ang sabi nila, 3.8 seconds daw to, kaya ng mag 100 km/h. Napakatuli nun. Para may idea lang kayo, no? Nasa mga 3 seconds lang din yung GTR. Nasa 3 seconds yung GTR. So ito, GTR, pero napakatahimik. Pero, sige nga, try nga natin. So, 20 km/h, banatan ko. Oy, puta! Oh my goodness! Naiiwan yung kaluluwa mo sa sobrang tulin niya, as in. Tapos wala siyang wheel spin kasi naka 4-wheel drive to. Ang turning radius, well, malaking sasakyan, so medyo malaki rin. 1, 2 plus. Medyo malaki. Anyway, balik tayo sa driving, no. Sobrang tulin, as in nakakaiwan talaga ng kaluluwa. Grabe. Kung beginner siguro yung magmamaneho nito, no, hinay-hinay ka lang sa throttle, Diyos ko, matindi to. So sa performance, no, wala kang masasabi nito. Sa throttle pa lang, grabe talaga.
Tama na. Masyado na akong natutuwa eh. Pero hindi lang to sa sa power nagsha-shine. Pati sa steering, sobrang sobrang accurate ng steering niya. Konting galaw mo pa lang nararamdaman mo yung sasakyan lumiliko. Pag binilisan mo naman sa corner, no? Kapit na kapit yung feeling, as in, ang tigas-tigas ng chassis. Grabe, lapat na lapat. Napakagaling ng handling. Pag lumiliko ka, parang naka-release ka. Ganun yung pakiramdam. As in, solid talaga. Akala mong may release. Hindi siya mabigat ha. Light lang siya pero hindi sobrang lambot. Saktong-sakto lang yung bigat niya. Precise. Ang ride nito ngayon, may mga hati nga sa kalsada dito, no? Hindi mo mararamdaman yung mga hati sa kalsada. Sobrang komportable ng ride. Yung aircon, napakaganda rin, napakalamig. Yung radyo, itry nga natin. FM lang. Okay. Ang radyo niya, FM lang to ha, FM. Parang nasa concert pagka naka-FM yung radyo mo. Ganun kagat na yung sound system niyang 12 speakers. Ang braking power hindi rin pumapako pero napakalakas. So ngayon naka-standard mode lang tayo, no? Testingin natin yung ibang modes. Okay, eco mode to. Preno ko, sabay tadyak. Siya. So para meron din kayong perspective, no? Yung mga turbocharged na 1.5 liter, 'di ba ang tuli na niyan? Ang masasabi ko lang, no, sa turbocharged na 1.5 liter, sa eco mode nito, ibig sabihin makakatipid ka pa ng gasolina. Pero yung performance niya, iiwanan yung mga 1.5 turbo. Ganong kalupit. Ngayon lang ako naka-experience ng eco mode na ganito katindi. So yun na yun, no? Eco, standard, may sport mode pa to. Jack. Sa katotohanan ng usapan, no, hindi ko nakakailangan din ng sport mode nito kasi alam mo, yung eco lang, masayang-masaya na ako sa performance. Pero kung gusto mo nang matulin, gamitin mo yung normal mode. Sobrang tuli na nun as in. Feeling ko pag bumili ko nito, feeling ko kasi, pagka kunwari ako yung gagamit nito, hindi ko na gagamitin. Sobra na para sa akin. Kasi ito yung isipin nyo yung performance nito, performance car level na nga. Pero yung consumption mo, mababa pa rin kung magtitipid ka lang. Kung control ka lang sa throttle. Pero syempre, pagka sinagad mo to, binirit mo ng binirit, syempre, lalakas ka rin sa kuryente. Yung kumbaga, hinay-hinay ka lang sa throttle para makatipid ka. Ganun kaganda yung electric vehicles. Para magkaroon din kayo ng mga idea, Kasi, usually, 1.5 turbo, sabihin mo nang nasa 170 horsepower, ganyan. Ito kasi, 530 PS. So, konting diferensya lang yun sa horsepower. So, sabihin mo ng 529 horsepower. Parang ganun. Kasi yung PS tsaka yung horsepower, di naman masyado nagkakalayo yung figures eh. Pero 500 pare, sa 300 horsepower, sayang-saya na ako. Kaya nga sa eco mode nito, okay na ako. Ganun kalupit. Tapos ito pa. So ito rin, para magkaroon ka rin ng mga idea, yung malalakas na SUV, di ba ang lakas humarurot niyang mga yan. Nasa mga 400 Newton meters yung torque niyan, mga ganun. Around that area. Sabihin mo nang may 500, sige. Pero ito 600, tas kakatiting lang yung katawan. Hindi 600. 670 Newton meters. So ibig sabihin, napakalakas niya para sa napakaliit na katawan. Imaginein mo nga yung power ng SUV, ilagay mo pala sa maliit na katawan, ramdam mo na kaagad yung difference nun. Pero ito, yung SUV na laki, andito sa maliit na katawan. So susunod na usapan dyan, siyempre electric vehicle, diba? Ano ba range niyan? Gano'n ba kalayo ang itatakbo niyan? So ito, malapit lang. 580 kilometers lang naman. Full electric vehicle range yun, ha. Wala tong gas, pure electric lang to, 580 kilometers. So ang ibig sabihin niyan, ang probinsya ko ay Nueva Ecija, from Cavite, approximately sabihin mo ng 200. Ang mangyayari nito sa 580, meron akong 200 papunta, 200 pabalik, at yung sobra pang Lakwatsa. Ganong kalayo. So hindi mo na magagamit yung range nito, sobrang layo na nung range na to. Ang difference din ito sa mga ibang electric vehicles, no? Yung ibang electric vehicles kasi, 'di ba, yung ano siya,
monocoque yung construction. So, wala siyang ladder, syempre. Pero may sheet metal pa dun sa ilalim na dun mo ipapatong, parang may container siya. So, nakapatong siya dun sa loob. Pero ito kasi, yung construction ng battery nito, no, kasama na dun sa frame. So, ibig sabihin, mas naging rigid yung katawan, kaya nga yung steering natin, napakaganda. Solid na solid. At dahil din dun, no, 50-50 weight din ang distribution. So, parang ano to, sports car talaga, no? So, may iwasan mo yung understeer pagka mabigat yung unahan, o, di ba? Light, pantay lang, 50-50. Parang yung Miata nga, 'di ba? 50-50 rin 'yun, pero kailangan may weight ng driver exact din para maging 50-50 kasi kung mabigat ka hindi na balance eh. Ang traction control din nito hindi yung basta-basta, no? Meron to nung iTac na traction control. So ibig sabihin nun, yung traction control kasi 'di ba? Pagka kunwari nagkakaroon na ng wheel slip, binababa niya yung power. So parang 'di ba, parang may gumaganon, nawawala yung power, shutdown niya. Dito kasi hindi niya isa-shutdown yung power para sa traction control. So pag na-detect niya na may konting slip na sa isang gulong, sa likod na gulong, nagkaroon ng konting slip na, automatic na ililipat niya yung power dun sa unahan. So ibig sabihin nun, kahit naka-traction control ka pa, walang shutdown ng power. Tuloy-tuloy yung power mo. Yun yung problema eh. Kunwari nagra-rally ka rin. So mas ano kasi siya sa rally eh. Pagka kasi dumulas na yung gulong mo, ano na eh, yung mawawala talaga yung power nung sasakyan, nawawala, babagal ka, tapos parang naka-lose ka na ng time. Yun, eh dito kasi, yun nga, hindi mawawala yung power mo, so tuloy-tuloy ka. Mas mabilis yung time. Pero hindi ka naman mangangarera, pero alam mo yun, para alam nyo lang na mas matulin talaga to kaysa dun sa regular na traction control. Meron ding ADAS functions to. So kasama na nga dun yung adaptive cruise control. May heads-up display nga rin pala to kasi kaninang nakahinto, hindi ko napansin eh. Ngayon, ayan, 30 kilometers per hour pala yung takbo ko. So, yun, kita ko na dyan sa heads-up display. Hindi ko na kailangan tumingin pa dito sa instrument cluster na full screen nga rin pala. At saka ano to yung instrument cluster nga pala niya, hindi siya kagaya ng regular cars na may tachometer. Ito, nakalagay lang charge, eco, power. So basically, pagka-charge, yun yung regenerative braking. Pagka yung eco, yun yung regular na andar natin. Tapos pag power, syempre, yun na yung pag niraratrat mo. So gumaganon-ganon lang siya. So pag charge, bababa siya. Pagka power, pataas siya. So kung ida-drive mo nga ito ng nung regular driving kagaya ngayon, no, ang gastos lang niya ng kuryente, 9 kilowatts. O yan, steady, paahon pa to 7 kilowatts. So ibig sabihin talaga, napakatipid nito. Kasi hanggang sabi mo ng mga 20 kilowatts, matipid pa rin ng electric vehicles noon. Pero mas mababa mo siyang makuha yung kilowatts na habang nagda-drive ka. Mas mababa yung kilowatts na lumalabas diyan. Mas makakatipid ka. So para sa mga smaller cars, no. So usually yan, mayroon 4, 7, yan. Depende na sa acceleration mo kasi. Basta ito regular driving yun, mga 7, 8, 11. Tapos pag nabitawan mo yung gasolina mo ng konti, negative 8, negative 4, nagre-regenerate siya ng kuryente. Sa usapang safety, 5-star Euro NCAP din to. Sa maintenance naman, once a year lang ang maintenance mo. Tapos sa kuryente naman, mga 70% yung matitipid mo dito kumpara sa mga gasolina. Mga ka-tandem, nakita nyo naman na, diba? Dinrive ko na yung sasakyan, masaya, performance level. Pero alam nyo, no, iba pa rin pag meron tayong professional driver. Kaya kasama natin yung si Tito George. Tito George, pwede bang i-demo mo sa amin ang yung tunay na kakayanan ng sasakyan? Absolutely. Okay, kinakabahan na naman ako. Ito na naman tayo. Let's go. Okay. So here it's slightly uphill, diba? Okay. So I'm doing it to show you that even if it's not flat, we can accelerate. So are you ready? I'll hold here first. Okay, now I'm ready. Careful. When you film, try not to put it in front of your face because it might. Okay. Ready? Got it. Are you ready? Ready? And go. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Yes. That's so how easy, relaxed I was doing it. The car wasn't rolling much. Wala. Solid. It's so tight. Grabe galing. Bawal yata dito may high blood. Oh my goodness. That was so cool. Okay, Tito George, what's next? Next. This is now flat road. Okay. Okay. So the first half is acceleration, the second half is braking.
Okay, it's not naman I'm not gonna brake like what we normally do, yung super hard braking. But I just want to show you because the corner's there na. I'll brake at the second set of cones, and yet easy for the car to stop. Okay. Even though we're heavy, it's a EV, diba? It's got batteries. And now I've put it on this, so it will even measure your 0 to 60 or whatever you want, like that. Okay. So ready? Get set. Oh my God! My goodness! Oh my God! Parang nasa roller coaster. So what did we do? See? 3.8. So smooth. 3.8 seconds, parang easy. Kasi diba sa ibang sports cars, diba? Diba? And this is to 100, ah. Thank you, Tito George. As always, ang galing talaga. Thank you. Ang starting price ng BYD Seal ay 2,548,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa BYD Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. So yun na nga, no, napakagandang sasakyan. Pero syempre, meron ding mga bad dito. Una na dyan, mas magandang wag nyong ipagamit to kung bata pa yung driver o baguhan pa yung driver. Kasi yung power nito hindi siya pang beginner. Well, kung makokontrol mo, okay naman. Pero kumbaga kung walang experience yung magdadrive, tapos isasagad niya ng isasagad, no, may kalalagyan ka talaga. Napakatulin talaga nito. Pangalawa, syempre, alam naman natin yung mga Pilipino, gusto mga crossover. Syempre, understandable. Talagang mas mababa to ng konti kaysa sa mga crossover. Yung trunk din, no, medyo maliit yung opening niya, pero katantama naman yung laki ng trunk sa loob. Marami ka namang malalagay. Yun lang, yung opening lang talaga niya, medyo maliit ng konti. Pero sa good, nangangarap ako, personally to nangangarap ako magkaroon ng GTR. Sino ba naman ang hindi mangangarap na car guy na hindi mangangarap ng GTR? Pero dito kasi, yung performance ng GTR, hindi man eksakto, pero malapit. Pero, performance ng GTR, pero napaka-komportable, napakatahimik. Tsaka yung GTR kasi medyo mababa yun eh. Ito kasi medyo sedan level pa rin. Pero kumbaga hindi kasing baba ng mga performance car. Tapos matipid sa gasolina. Hindi, matipid sa kuryente. Parang para sa akin, alam mo yun, parang meron ba tayong subscriber dyan na pwede magpautang sa akin? Ano ba yan? Nakakainis naman yung BYD. Bakit ganun? Ang dami-daming sasakyan. Pero so far, maganda yung mga nadadrive ko. So, lilinawin ko lang mga katandem, no? Itong video na to, hindi to paid video. Okay, good pa nga pala. Pati radyo, maganda. Ang tahimik sa cabin. Kahit mabilis ka, hindi mo masyadong rinig yung road noise. Yung design. Parang sports car din yung design, napakaganda. Pati interior, napakaganda. So, performance, check. Style, check. Comfort, check. Tipid, check. Kung yun yung mga hanap mo talaga at hanap mo sedan, napakagandang i-test drive nyo tong sasakyan na to. Kasi kailangan talagang ma-test drive nyo to kasi kakaiba to ang level nito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding